So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito ulit, Jay Guevara, isang defender, reactor ng TVJ na maghahatid na naman sa inyo ng isang matinding balita na nagmumula sa puwet. Ay, sorry. Sorry. Nadala. Hindi kasi ito no, may isang vlogger na may issue na naman po, no? May issue na naman na ang TVJ daw ay binayaran daw si Rendon Labador. Mapapa, what ka na lang at handa lang sa mga pinaggagawa nito mga to, no? Binayaran daw si Rendon. Umamin na daw si Rendon. Anong kinalaman ng TVJ dyan kay Rendon? Eh, dito nga sa community namin ng TVJ Defender, si Rendon, wala nga yan ditong hinayupak na yan. Bobo. Kaya mga Dabarkads, so ito na naman. So may reaction ng tayong video, dalawang video to, no? So pagtsagaan mo na lang muna. Ito dapat, kinakasuhan to. O dapat kasuhan to nila Tito Vic and Joey, nila Bossing Vic Soto, nila Tito Sen, ni Enyo Master, Joey De Leon. Sana kasuhan nila to kasi ano po ito, paninirang puri po para sa TVJ or cyber libel. Tama ba? O dapat ganito yung kaso dito eh. O, yung bunga nga nito wala na sa ayos. So ano na lang po yung kung ano na lang pong issue ang niluluto para ipangbato sa TVJ para may mai-content siya. No, so syempre bago natin simulan to, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po yung video at ating panoorin. So ito po mga Dabarkads, ito na naman si Smigol. Pakinggan niyo yung mga pinagsasabi niya rito nung nakaraan, di ba, naglabas tayo ng isang post na nakatatak po si Vice Ganda or naka-profile pic doon, ay nakalagay po doon na huwag suportahan ng mga kriminal. Dito nag-iisip, biglang may pumasok sa utak ko. Ngayon lang. No? May pumasok sa utak ko na hindi kaya yung page na yon at eto si Smigol ay isa. Kasi na pagdudugtong-dugtong ko na lahat eh. Kada may post yung page na yon, may content si Smigol. So ibig sabihin, si Smigol at yung page na yon na nagpapakalat na huwag suportahan ng TVJ dahil kriminal ito, di si Smigol lang yun. So ito po, pakinggan nyo yung sasabihin nitong hinayupak na to. At kayong masasama mismo ay iisipin. Gusto niyo isipin. Grabe. Mga totoong mabuting tao na kayo ay mabuti. Grabe. Ito, marami pa rin mga netizens ang nagpapayag na kanilang saloobin ukol sa pagsuspende ng MTRCB sa noontime show na It's Showtime. Isa sa mga opinion ng netizens ay ang noontime show sa TV5 network na may samot-saring violations din. At totoo yan wala nang explanation dapat dahil yung pagmumura, wala na andun na all across Putik. ang pagmumura ay hindi maganda, kabastusan. At yung ginawa ni Ayon at ni Vice Ganda, yun po ay ating-hati. Doon ang mga netizens, ang taong bayan. Okay. Wala siguro tong TV sa kanila, hindi nanonood ng balita, no? Tanga-tanga eh. Hindi, sorry kasi magtataka ka, kakasabi lang ng MTRCB, siguro hindi nagbabasa din to. Basta lang react. Basta ka lang react siguro, Smigol, no? Di mo, kaka-react mo na hindi ka nagbabasa, hindi ka nagre-research, nagmumukha ka ng tanga. Kasi isipin nyo, mas matimbang daw yung pagmumura kaysa sa ginawa ni Vice Ganda. Si Raulo ka pala Totoo naman yung sinabi mo. Talagang violation or mali yung ginawa ni Wally Bayola. No, mali yun dahil nagmura siya. Pero isang beses pa lang na violation yun. Sa inyo, ilan? 10, tanga. Alam nyo guys, talagang nire-relax ko yung sarili ko. No, alam niyo yung pakiramdam, alam ko nagigets nyo rin ako sa nararamdaman ko kaya minsan nakakapagsalita na ako ng hindi maganda pero minsan hindi mo mapigilan no? Naiinis ka hindi dahil bukod sa pagmumukha nito
No, naiinis ako dahil yung binabato nila sa TBJ, maling-mali, no? Maling-mali yung binabato nila sa TBJ. Katulad nito, tong issue na to, boycott TV show, no? Boycott, ano to? Boycotting now. Huwag suportahan ng mga network ng mga kriminal. Yan screenshot guys. Screenshot. Ganun natin para maganda. Thumbnail. Di ba? Hindi siguro ito nagbabasa kada may post yung MTRCB, no? Alam ko, ilang beses ko na ito in-explain, hindi ko na-explain ngayon, no, na hindi lang isa ang violation ng It's Showtime, kundi 10 or mahigit pa. Sa EAT, isa pa lang, no? So, tuloy natin. Pakinggan natin to. Hati, syempre, ay yung mga taong madudumi na in the beginning ang kanilang utak. Hate na. In the beginning, Kaya, lalong tumindi yung kanilang paglagay ng malisya sa ginawa ni Ayan. Syempre, yung kabila na grupo ay yung mga taong nag-iisip ng nananawagan po pala ako kay kay Attorney Mark Tolentino at sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na ipakisama naman po ito sa kaso ni Vice Ganda Tayon Perez. Ayaw tumigil eh. Isama nyo na kaya po ito sa kaso nila Vice Ganda. Total, paninirang puri din naman yung sinasabi nito sa MTRCB. No? Biro mo, sumangayon pa siya dun sa rape threat ni Ma'am Lala Soto. Panood nyo na guys, pero huwag nyo nang panoorin. Siguro sa ibang vlogger na lang, sa mga defender. Ibibigay ko sa kanila yung video para reaction na nila. Sumangayon siya. Dapat daw gawin kay Ma'am Lala Soto yun. Gago. Diba? Kita mo, di ako makapagtimpi. Di tuloy ako napamura tuloy ako, sorry. Diba? Sino hindi makakapagmura sa ganitong klaseng tao? Ikaw, sasang-ayon ka sa ganung gawain? No? Sasang-ayon ka sa ganun na may death threat, rape threat? Anong klaseng tao ka? Alien ka nga talaga. Alien talaga to. tama. At alam nila na walang problema doon sa ginawa ni Vice Ganda. Yun yung maganda. Okay. Bakit kaya marami pa rin sumusuporta sa mga kriminal na ito? Ayun, ito kasi yung nakapost. Kriminal. Dahil siguro alam naman natin, yung nakaraan na itong tatlong to. Walang conviction ata. If I'm not mistaken, wala namang talagang napatunayan. So siguro yung mga ganitong usapin, bahala na sila. Okay, bahala na sila. Walang napatunayan kasi nga urban legend lang yun, tanga. Pinagpipilitan nila yung kay Pepsi Paloma, no? Oo. Bakit yung kamag-anak nila Pepsi Paloma hindi naman nagsasalita? Kayo putak ng putak, mga tanga kayo. Diba? Ang bubobo lang. Tapos, ang tagal nang tapos niyan eh, yung pinagpipilitan yung sa TBJ. Criminal, gagawin kong imbornal yung mukha mo eh. Natatawa lang talaga ako pag naiinis ako dito sa mga inayupak na to eh, no? Ang susyungarit, mga tulonggis eh. Dapat magbuo kaya kayo ng guild. Magbuo kayo ng samahan ng mga vlogger sa Fake Bulaga, tas ikaw. Bagay na bagay kayo, magkakamukha kayo, isa pa kayo ng utak. Alam nila o alam netong tatlong ito sa sarili nila kung ano yung totoo. Okay. Huwag natin gamitin ito para banatan yung kabila. Siguro mas magandang banatan natin sila ng kung ano yung nakikita natin, na kung ano yung realidad. At mas maganda pa nga yung depensahan na lang natin ng It's Showtime, halimbawa, ang ABS-CBN. Madali naman gawin yun eh. Hindi mahirap depensahan ang katulad ng ABS-CBN at ng It's Showtime. Pati na rin si Vice Ganda at si Ayan. Pero yung ganito, huwag natin gamitin to para tirahin sila. Okay? Wow! Sa nakikita natin, Palakpakan. Bigyan natin palakpak. Galing eh, no? Alam nyo, kahit sinasabi niya na wag daw banatan ng ganyan, wag daw gawin ng ganyan, pero sa unang sinabi niya, alam naman natin yung history ng tatlong ito. Galing.
Di ba? Narinig nyo, di ba? Sabi niya, kriminal, huwag suportahan ng kriminal. So sabi niya, alam naman natin ng history ng tatlong ito. So ano ba yung history na sinasabi mo? Siguro na biglang pumasok sa isip niya, pwede pala akong makasuhan dun sa sa sinabi ko na yun Bawiin ko. Binawi bigla no? Ang galing no? Sabay, wag nating daanin sa ganito para sirain yung kabila. Oh, ang galing. Ang talagang Panama ang kumpara sa It's Showtime. Napakalayo po. Yan nga po yung pinakadahilan. Kaya ganito katindi ngayon. Itong mga nasa kabilang kampo, pati mga politiko ay nakisawsaw na rin. Ay alam natin na posibleng nasa hanay din itong mga to, yung mga politiko na yan. Nakisawsaw na rin. Dahil hindi nga nila kaya si Vice Ganda. Ganyan po ang nangyayari. Si Enrile, si Panelo, mga Grabe no. Bakit ano ba si Vice Ganda? Ano na ba si Vice Ganda ka? Katakot-takot na ba na tao na para hindi kaya? Hindi kaya ng gobyerno si Vice Ganda? Ganun ba ibig mo sabihin? So ibig sabihin, sa sobrang lakas ni Vice Ganda, kayang-kaya niya ng pababain sa pwesto si President Marcos? Ganun ba yon? Ganun na ba yung tinutukoy mo? Pati ba naman yung gobyerno, din binabanatan mo? Pakailam natin kung bakit? Eto lang no? Bakit? Yung opinion ni Enrile, opinion niya yun. Opinion ko sa'yo, opinion ko to. Opinion mo yan, paala ka sa buhay mo. Ganun lang yan Bakit si Rapi Tulfo, bakit wala ba sa Senado yun? Nandun na sa Senado yun ba't siya nangingialam? Diba? Public servant siya, pero nangingialam siya sa issue. Nagbigay siya ng tawag dito ng salita mapatungkol kay Vice Ganda. 'Di ba? Dapat pag public servant ka, dapat nasa gitna ka lang. 'Di ba? Ewan ko sa Enrile, alam ko hindi naman na nakaupo sa di ko alam ito disclaimer, di ko alam. Pero pagkakaalam ko bilang isang public servant, dapat gumigitna ka sa lahat. No? Alam niyo ako, idol na idol ko 'yan si Rapi Tulfo. Talagang sinubaybayan ko 'yan simula noon hanggang ngayon. Pero itong nangyari na binigay niya yung hindi naman 100% na totally na sobrang sama nung sinabi niya. No, parang ano lang yun payo. Pero bilang isa kang senator, bilang isa kang public servant, dapat hindi ka magbibigay ng salaysay sa isang tao lang, dapat gitnaan. 'Di ba? Dapat neutral. Kasi nga, public servant ka dapat wala kang kinikilingan, wala kang pinoprotektahan, serbisyong totoo laman. Sabi ng GMA yan. Sabi ng GMA yan Dapat, di ba? Dinadaan ko lang sa joke, pero totoo po yun. Dapat ganun. O ngayon, i-rebat mo yan ngayon, yung sinabi ko, na bakit si Rapi Tulfo nagsalita din. Ba't nasa gobyerno din naman yun hindi mo pindot yung mukha mo. kakasuhan si Vice Ganda at si Ayon. Hindi nila kasi kaya si Vice at si Ayon. Kaya sila ngayon ay nagsama-sama para pabagsakin ang isang tao, ang isang istasyon, ang isang programa. Good luck sa inyo. Pero may napansin ako guys, ano siya? Teacher pala to? Teacher pala to si Smigol? Tingnan mo 3 teacher pero utak. Ito pa isang video mga kadabar kads na kung saan sinabi niya dito na binayaran daw ng TBJ. No, binayaran ng TBJ si Rendon Labador. So ito po pakinggan nyo. Labador, dapat daw magpasalamat ang EAT at ang EAT Bulaga sa kanya. Magpasalamat. Or sabihin mo kasi, magpabayad ka sa kanila sa dalawang programa na yan. Kung sakali man na matuloy nga yung 12-day suspension ng MTRCB sa It's Showtime, magpabayad ka na lang. Yun naman ang pinagpunta mo dito hindi ka naman siguro sanay doon sa idea na salamat. Yung mga klaseng tao mo, Mr. Rendon Labador, ang iniisip talaga ay ganito. Ganyan lang talaga. Kalakaran sa buhay mo ay ganito lang. Okay? Kaya sabihin
Bakit? Yung sa It's Showtime, ano ba pinaglalaban mo? Di ba ganyan lang yan? Nadighay pa ako. Di ba? Anong pinaglalaban ng It's Showtime na ABS-CBN? Pera. Malaking mawawala sa kanilang pera kapag na-suspension sila ng 12 days eh. Oh. Sige nga. Salita ka. Buisit ka. Salamat ka, mahal ko pa yung cellphone ko. Ano lang sana dun sa dalawang programa, nabayaran ka dahil sa ginawa mo. As if naman you are totally successful dahil nga napatawa ng 12 days suspension ang It's Showtime. 12 days lang yan. Anong sabi niya? Iginiit ni motivational speaker Rendon Labador na dapat magpasalamat sa kanya ang mga noontime show sa Eat at Eat Bulaga dahil aariba ang ratings ng mga ito sa pagkakasuspende ng It's Showtime. Ano sa tingin niyo? Pares lang kayong tanga-tanga na rin dun eh. Dapat magsama kayong dalawa na rin dun. Parehas kayong ob-ob. Totoo. Sorry. Pero ayoko nang ayoko nang magpaligoy-ligoy. Parehas kayong tanga ni rin dun. Totoo yan. Real talk yan. Saksak nyo sa baga nyo. Sabi ni rin dun dito. Basahin natin. Asa na ba? Wait lang. Ang laki kasi ng mukha mo eh. Sana man lang nagpasalamat ang mga noontime show. Kung hindi dahil sa akin, ano daw? Tataas ang ratings nila, di ba? Tanga. Di ba? Tanga-tanga. Anong tataas ratings sa'yo? Anong ambag mo sa mga noontime show? Feeling kasi ni Rendon Labador, siya yung nagpasuspinde siya yung nagpukaw ng atensyon ng MTRCB, tanga. Ay. Hindi po ganun ka-uto-uto. Okay, matibay po. Loyal. Kaya nga, forever ABS-CBN, solid ka pamilya. Hindi po kami lumilipat. Sakali masuspend nga talaga, ipatupad na yung 12-day suspension na yan. Tagal. Ay mag-aantay ang mga It's Showtime family, mag-aantay ang mga fans, ang mga viewers ng It's Showtime. Lalo silang magiging excited sa pagbalik nito. And take note, pagbalik ng It's Showtime, lalong bobongga ang kanilang programa, lalong magiging matatag, magaling, at lalong mamamayagpag. So yung sinasabi na posibleng umariba yung ratings ng kabila, malabo yan. Ay baka nga tamarin na rin yung ibang manood dyan. Bakit? Yung mga nanonood dyan sa Eat, okay, syempre meron din namang mga loyal supporters yung mga yan. Pero yung ilang nanonood dyan, Akala mo naman kung dami na nanonood sa It's Showtime. Akala nyo naman eh, no? Pero mo nga, hindi nga matumbasan ng It's Showtime yung viewers pa lang sa YouTube. Boom! Hindi nga. Bakit? Naka 100k ba kayo? Nung opening, nung July 1, naka 100k views kayo sa live nyo. Sa YouTube tsaka sa Facebook. Pero, na-maintain nyo ba? Diba? Hindi? Na-maintain nyo ba? Ngayon nga lang, pasang-awa, maka 50k viewers kayo eh. Tapos, yayabangan mo kami na walang nanonood sa EAT. Sungarit, palakpakan. Yung mga tanga-tangang vlogger, palakpakan natin yan. Tinamaan tuloy. Maranasan man lang nila na may pumupuri sa katangahan nila. Ang galing. Grabe, sobrang talino mo. Alien ka ba? curious. So, pag sila'y nanonood ng It's Showtime at siguro ay commercial or, di ba, advertisement ang Advertisement. Ikalma ang sarili. Advertisement. Baho. Nag-backfire ah. Advertisement. Ay, sige, tuloy na. Then balik ulit sa It's Showtime. Ganun po. Pero yung ang mga It's Showtime family, ang mga It's Showtime viewers, loyal na loyal. Yan. Never yan napupunta sa iba. Ganun po ang kapamilya. Pasensya na ha. Urig na urig talaga, ano?
Oh, ba't nawala yung ano mo? Guys, nawala guys. Nawala siya guys. Nagkano, ano yan, pati upload, pirated na ngayon. Ang nawala oh. Ay, wala. Wala. Pirated yung video niya. Oh, Yung mga nanonood dyan sa EAT, okay? oh. Then balik ulit sa It's Showtime. Ganun po. Pero Wala, pirated yung video mo. Akala ko pa naman, paniniwala na sana kami sa iyo, kaso video mo pirated. Sige, palakpakan ka na lang namin. Oo, kawawa naman to. Kawawang nila lang eh, no? Oo. Nakakatulog pa kaya ng maayos to? Siguro ini-imagine niya yung abs ni Rendon. Kaya galit na galit siya lagi kay Rendon. Galit na galit ka, paras naman kayong tanga. Galit na galit ka, parehas na parehas kayo ng mindset eh. Oo, isang utak lang kayo eh. Ay, nako. Ewan ko ba dito. Ito guys, may ano ko sa inyo. May babasahin pa pala ako. Nakalimutan ko to kanina. Dito kasi, ito, pakana na naman to. Pakana ng mga, alam nyo na, yung mga galit sa TBJ. Ito, pinost po ito ng balita one day ago. So bago pa lang po, makikita nyo dyan si screen. Binubuhay na naman nila tong issue na to. Wala na to eh. Ayan, no, ito, tagal na nito guys. Oh, ilang taon na to. Grabe yung ginagawa sa TBJ, no? Grabe yung ginagawa. Minsan ako na lang naaawa sa TBJ yung ginagawa sa kanila. Biro mo, tatagal ng issue, binabalik sa kanila. Ito, basahin natin. Ayon kay Tito Soto, wala umano siyang kinalaman sa paglalaho. Paglalaho na parang bula noon ng mga balita tungkol sa pagkadawit ng kapatid nitong si Vic Soto at mga kaibigan nito na sina Joey De Leon at Richie the Horsey sa panghahalay kay Pepsi Paloma. Pero yun, ang tagal-tagal na nito mga kadabarkads. Paano nga ba natin papaniwalaan ng mga sinabi ng isang Tito Soto kung ganito ang mababalitaan mong pinaggagawa niya? Ikaw, magtitiwala ka pa ba sa kanya? Ito. Hype na mga buwisit na, napapamura ka na lang talaga eh. Buwisit eh, no? Oo, ang lakas ng ang lakas ng mga hangin sa ulo. No, ang lakas ng hangin sa ulo, guys. Alam niyo yung tatagal. Isang urban legend, pinapaniwalaan. No? Hindi sana alam niyo kung totoo man yan, kung totoo yan, para sa mga vlogger dyan sa mga galong daliri ko mag-isa. Galing oh. Ayan oh. Galing niya. Maganyan po talaga yung daliri ko na yan eh. Yung sa kabila wala naman. Pero siya ganun. Alam niyo ito kung halimbawa totoo, hindi sana nakulong na yung TBJ. Diba? Kung totoo yan, ibig sabihin nga, katang-isip lang. No? Kaya nangyari, itinapon na lang yan, yung kaso na yan. Ngayon, yun yung palagi nilang binabato sa TBJ. No, yung Pepsi daw, Pepsi. Lahat na lang, Pepsi na lang ng Pepsi. Hindi kayo magka-diabetes kayo dyan, kaka-Pepsi nyo. Hindi kaya magkakaputol-putol yung mga paa nyo sa kaka-Pepsi nyo, baka magkaroon kayo ng diabetes. Puro na lang Pepsi, wala na ba ibang maiba to sa TBJ? Wala nang na ibang butas, kundi Pepsi na lang. Ganoon na lang lagi. Puro na lang ganon. Ganon ng ganon. Mga syungarit no. So yung mga kadabarkads, hanggang dito na lang tong video natin na to. Ano masasabi nyo sa mga napag-usapan natin video, lalong-lalo na kay Smigol? Syempre, huwag niyo pong kalimutan na paki-share na itong mga video natin. Lahat ng mga video ko dyan na hindi niyo pa napapanood, paki-share po sa mga group, sa mga page ng mga legit Dabarkad supporters. Marami po dyan, hindi ko lang po talaga masikaso kasi dahilanan, busy po ako
sa pagtatanggol sa ating mahal na TBJ at sa ating mahal na legit Dabber Cats, no? Eh, hindi ko naman maasikaso yung pag-share, kaya sana, kapag may mga free time kayo, pakishare naman po ng ating mga video yun. Pero sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo. At ayun, hanggang dito na lang po yung video natin, and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel, at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. Ayan, ingat po kayo palagi, and peace and God bless. Bye-bye.